Ayon pa magpapagubay, biyaya at pagpapalang ganap ng ating dakilang Diyos na si Amang Scopus ay sumasagi sa umagang ito, mga kapatid. Maraming salamat po, Amang Scopus. Sa araw po ito ng ating pagsamba at pag-aaral ilang bahagi ng pagkatawag sa ating ni Amang Scopus. Marami ang nagsasabi at naniniwala na para bang ang sama daw po ng pasok ng taong 2020. Kasi po, di po ba nangyari yung pagkataan. Kasunod nito ay ito nga po ating pinagdaraan ng krisis ng karamdaman ng coronavirus. Ano po mga minamahal na kapatid. Subalit, marami din naman ang biyayang sa ating ihatid ng taong ito. Amen? Amen. Kung ating titignan kasi mga kapatid, yung pangit na nangyayari, dadalhin tayo nito sa pagkabalisa at pagkatapon. Magpapanik tayo, ano bang gagawin natin, ano bang dapat gawin natin. Subalit sa mga tinawag at tinira ni Amang Scopus sa huling panahon ito naman po'y hindi nalingid o hindi na ito lihim sa ating kaalaman. At ang advantage po natin, mga minamahal, bago pa ito nangyari at maganap, ito'y iminensahe ng Espiritu Santo upang tayo bigyang pamala. At tayo ngayon nandito upang panatilihin ang ating mga sariling handa. Dapat po ba tayo matakot, mga kapatid? Hindi po. Pero, bilang tao, tayo ay nag-worry sa ating kalusugan, di po ba? Hindi tayo nag-worry dahil baka tayo mamatay. Nag-worry tayo na baka yung mahal natin sa buhay, mawala, bigla. Di po ba mga minamahal na kapatid? Nag-aalala tayo baka yung mga anak natin, naiiwan natin, paano sila mabubuhay, paano sila lalaki kung hindi mawawala. Di po ba mga kapatid? Ito'y pag-worry natin dahil tayo ay naka-attach pa sa sanlibutan ito. Mahal natin ang mga bagay at mga mahal natin sa buhay na nandito sa sanlibutan ito. Pero isa na masasabi ko mga kapatid, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Ang pinaka-the best word na ating dapat ginagawa ay mag-ingat. Amen. Kailangan gawin ng bawat isa. Alam niyo po ba kung paano matatapos ang epidemya nito? Kailangan natin sumunod sa pinapagawa ng ating pamahalaan. Subalit, tapusin ko po ang aking pananalita about sa ating pinapagawa. Dumako tayo sa ating ebanghelyo, mga minamahal na kapatid. Ito po ba nangyari na noon? Yes, mga kapatid. Mas malala pa po ang mga bagay at karamdaman ginanap ng Diyos o ginanap ng Diyos bilang bahagi ng pag-uumog niya sa tao. Kaya naman mga minamahal na kapatid, buksan natin ang ating aklat sa sulat ng Gawa sa kabanatang 2, talatang 17 hanggang 21. Ganito po nakasulat mga kapatid upang maunawaan natin ano ba ang bahagi ng huling mga araw. Ang sabi po sa verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangithain. Ang matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilig, ang buwan ay pupulak pa. Bago dumating ang dakila at kaluwalhating araw ng Panginoon, ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Batid natin na ang bahagi ng pagbubuhos ng banal na Espiritu ay matagal na sinimulan ng Diyos. Ito'y sinimulan niya
sa panahon ng mga apostol sa araw ng Pentecostes. At magmula noon, ang kanyang banal na Espiritu hindi nilisan ang sangkatauhan. At siya ngayon ang sa atin ay lumapit at nagpakilalang amang biskopos. Hindi tinuturo ang ibang aral, sa halip ay pinapaalala ito sa tao sapagkat ito'y ating nalimutan sa mahabang panahon. Napalitan ng mga aral at turo ng tao na sa unang tingin natin ay mabuti. Subalit kung tayo ay ibubuhos ang panahon, ang oras, ito'y magbubulit sa atin sa isang maling daan, mga minamahal na kapatid. Subalit sa kabila ng pagbubuhos ng banal na Espiritu, kalugtong nito ang mga bagay at ipanangako na nagaganap at nangyayari sa mga huling araw na ito. Mga minamahal na kapatid, bakit ba kinakailangan maghanda tayong tao sa araw at oras ng pagdating nito? Ano po ba ito na kailangan ihanda, sabi ng Diyos? Marami sa atin ang inihanda natin, of course, ating kakanin, ating inumin. Sapagkat tayo naka-lockdown, bawal lumabas, bawal magtrabaho. Di po ba mga minamahal na kapatid? Iisipin natin, baka maubusan tayo ng bigas, baka magmahal ang baboy, magmahal ang isda, magmahal ang gulay, wala na akong mabili para sa aking kakanin. Hindi ito ay pinahanda sa akin ng Diyos. Bagamat aking tao, pinahanda ng Diyos. Subalit pinapaunawa ng inyong mga lingkod, ang ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso, sa anumang mga bagay na darating sa ating buhay. Paano natin haharapin ito ng walang takot, ng walang pangamba? Sapagkat alam natin ng Diyos na siya mag-iskop sa buhay, nakatingin sa bawat isa sa atin. Mga pinakahal na kapatid. Alam niyo po, mabuting bagay na dinulot itong pangyayari ito. Unang-unang mabuting bagay, mga kapatid, ang bawat miyembro ay sama-sama. Yung dating ang anak mo na nakikita mo lang tuwing umaga pag-aalis at tuwing gabi kapag uuwi, ay makikita mo maghapon. Di po ba? Ito yung isang bagay na dapat sinasamantala ng bawat isa. Nasulitin ninyo ang bawat sandali at oras. Minsan mga kapatid, iisip ko, mula nung nag-quarantine, paano kung ito yung huling taon na namin? Paano kung wala na susunod na taon? Paano kung ito yung lumala? Huwag naman po sana. Pero, hindi malabo, mga minamahal na kapatid. Pero naway huwag itulot ng Diyos. Subalit, kung ito man ay mangyari sa huling araw na ito, mga kapatid, sulitin natin ang bawat sandali ng ating buhay. Gawin natin itong makabuluhan, hindi lamang sa paningin ng tao, kung hindi higit sa lahat sa paningin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid. Patawarin natin ang sa atin ay nagkamali at nagkasala. Ang turo ng kasulatan, hindi yung nagkasala ang siyang unang dapat na humingi ng kapatawaran, kung hindi yung mas may pag-unawa ang siyang magbigay o maghudyat ng kanilang ipagkakasundo. Ano pa mga kapatid ang mga bagay natin ginagawa? Ang bili ng Espiritu Santo tuwing alas 6 ng hapon, ganapin natin sa ating buhay ang pagpupuri. Ang pagpupuri, mga minamahal na kapatid, sa isang madaling salita, ay pakikipag-isa natin sa Diyos. Kapag ikay nagpupuri, kinakailangan, hindi mo ito ginagawa para bigyan kasiyahan ng iyong sarili at ang tao. Ito'y upang bigyan ng kasiyahan ng Diyos sapagkat ang pag-asa natin sa huling panahon ito'y hindi tao, ang Diyos lamang. Ano pa ang mabuting dulot ng epidemya ito, mga kapatid? Ang daigdig ay unti-unting naghihilom. Nabawasan ang polusyon. Ano pa? Lumilinis ang kapaligiran. Nabawasan yung mga at meron pang mabubuting bagay. Ang mga tao ay natutong tumulong. Kahit na sila'y hindi politiko, kahit na sila'y ordinaryong mamamayan, nabubuhay yung bayanihan. Subalit, nandoon din naman ang mga tao mapagsamantala na imbis na tumulong ay naglalamang pa ng kapwa. Subalit, kinakailangan mga minamahal na kapatid. Isipin natin, bakit ba ito nangyayari? Bakit ba ito yung ginaganap ng Diyos sa huling mga araw na ito? Upang tayo bigyan ng babala na siya'y malapit ng dumating. Ini-example ng Panginoong Jesucristo ang pagdating ng araw na ito.
o ang araw ng pag-uukom sa isang babaeng nanganganak. Nagtitik ang isang tao, nagdadalang tao ng 9 buwan, dinadala ang sanggol hanggang sa ito'y dumating sa puntong iluluwal niya. At kapag ito'y dumating na sa puntong naglilabor na iluluwal na, naandun na yung matinding sakit at pag-ibig-ibig ng ina sa pagluluwal ng kanyang sanggol. Tayo mga kapatid ay nihalintulad ni Amang Scopus sa isang babaeng manganganak. Na tayong lahat kinakailangan may transform yung mga Scopus sa isang bagong pagkakao. Meron ba isinisilang na mayroong bait na? Wala pa. Isinisilang ka ng iyong ina na wala kang alam tungkol sa mabuting masama. Ngunit ang tinutukoy ng pagsilang dito, mga minamahal na kapatid, ay hindi yung tayo babalik sa sinapupunan ng ating magulang at iluluwal muli. Ang tinutukoy dito yung pagbabago ng ating kaisipan, ng ating damdamin at ng ating pagkaintindi tungkol sa buhay dito sa lupa. Sapagkat tayo nung nabuhay sa lupa, ang maliwanag na inaituro sa atin ng ating mga magulang, mag-aral mabuti, at kapag hindi na mag-aral ng mabuti, makakahanap ka ng magandang trabaho at magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Lahat naman ito ay sa ating ay tinuro ng ating mga magulang. Ang kahalagahan ng ating edukasyon upang tayo magkaroon ng maluwalhating buhay kapag tayo malaki na. Subalit, hindi natin ialis na nagkulang tayo sa pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. At ngayon tayo na sa ulit panahon ito. Ang ating nakalimutan ay itinuturo at ipinapaalaala ni Amang Scopus. Ngayon, mga minamahal ng kapatid, nagsasawa mo ba tayo sa pagpapaalaala nito? Kung minsan kasi mga kapatid, yung iba, iisipin, narinig mo na yan eh. Hindi na bago yung sinasabi ko, kapatid, narinig mo na yan. Bakit paulit-ulit? Bakit paulit-ulit? Bakit yan lagi? Pero mga kapatid, bakit lagi din tayo nagkakamali at nagkakasala? Bakit hindi natin kasunod ng simpleng utos niya mga Scopus magpuri tuwing alas 6 ng hapon? Sumamba tuwing araw ng linggo? Hindi natin magampanan ang ating gampanin sa Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid. Hindi tayo nagiging handa sa pagdating ng Espiritu Santo. Ano ba ang sabi mga kapatid? Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at makahimala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulak parang dugo bago dumating ang dakilang araw nito. Lahat ng ito ay nagaganap ng mga minamahal na kapatid. Lahat ng bagay na ito ipinakikita ng Diyos bilang senyales na siya'y parating na. Parating na yung lalaking ikakasal. At tayo ba'y handa? Huwag tayong tumulan sa babaeng o dalagang mangmang. Tumulan tayo sa 5 dalagang matalino na hanggang sa pagdating ng lalaking ikakasal, ready sila. Paano sila naging ready? Meron silang ilawan at meron silang reserbang langis para sa ilawan. Hindi tulad ng mga mangmang na naubos ang langis sapagkat inisip nilang bibigyan sila ng mga tatalino. Mga minamahal na kapatid, minsan pag nag-mensahe ang Scopus, marami ang nagsasabi, bakit hindi nangyari? Sinabing araw, buwan, taon, bakit hindi nangyari? Pero meron naman nangyayari agad-agad. Ito'y pagsubok sa atin ng Diyos. Gaano tayo nagtitiwala sa bawat mensahe ipinagkakaloob sa atin. Ano ba ang sabi, mga minamahal na kapatid? Mula sa sulat ni Mateo sa Kabanatang 24, talatang 36 hanggang 44. Ganito ang maliwanag na sinasabi, mga kapatid. Walang nakakaalam ng araw o oras. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi rin na namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon,
may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo wala nakakaalam, mga kapatid. Kahit ang mga saserdote, ang mga kasangkapan, ang mga medium, sila nagiging kasangkapan, tayo nagiging kasangkapan ng Diyos. Subalit, kailan ba hindi niya hayang niya mga Scopus? Kailan yung eksaktong araw ng punitin niya? Bilang ang langit at lupa na siya nakakakal sa ating aming kamanang na kapatid. Ito'y bahagi ng paghahanda, preparation, upang pag dumating yun, hindi tayo magugulat. Paano ba tayo hahabulan ng Diyos, mga kapatid, sa huling araw? Bakit mga salita? Titimbangin tayo ng Diyos, ano ang kalaman, mabuti o masama. At kung paano ka inabutan ng Diyos, mga minamahal na kapatid. Huwag tayong tumulan sa ibang tao, nasisimba ngayon, aktibo ngayon, sa susunod ay hindi. Pabago-bago ang isip, hindi alam saan pa talaga siya lalagay. Kung ikay maninindigan sa Diyos, maninindigan ka sa Diyos. Hindi yung pabago-bago ang isip, mga minamahal na kapatid. Yan ang nais ng Diyos sa mga huling panahon ito. Sapagkat kung ano ka nakakabutan ng Diyos, doon ka makatulad. Kung ikay inabutang tumatalikod, kaya mga Scopus, ang hatol sa ating isa, kumupulong asupre at naglalagab-lab ng poy. Subalit kung tayo dalagdan ng Diyos na sa Kanya ay nananalangin at tumatawag at nagtitiwala, nakatitiyak tayo, anuman ang ating kasalanan, mayroong kapatawaran na nag-aantay. Mga minamahal na kapatid. Ano ba ang sabi? Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa panahon ni Noe. Nagsisikain, nagtatrabaho, nag-aasawa, tulad din sa panahon ito, mga kapatid. Wala nakakaalam na may dalalang na gantong epidemya, hindi po ba? At ang iba'y binabaliwala ito at hindi nag-iingat. Kaya ito lumaganap ng ganitong ganoon na lamang, mga minamahal na kapatid. Ang iniisip natin, matatapos ito ng ganoon na lamang. Subalit, hindi, mga minamahal na kapatid. Ito'y nagtatagal at magtatagal kung tayo hindi mag-iingat sa ating mga sarili, mga minamahal na kapatid. Kaya naman, huwag tayong tutulad sa mga tao ng panahon ni Noe. Ginagawa kung anong gusto. Yung gusto ng kanyang sarili. Hindi ang kalooban ng Diyos. Simple lamang naman, mga kapatid, paano mo magagalap ang kalooban ng Diyos? Una, alisin ang kapalalawa, alisin mo ang kataasan, alisin ang kaurutan, alisin ang karabutan, alisin mo ang init ng iyong ulo, alisin mo ang ingit sa iyong kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan, huwag hamakin ang iyong kapwa, patawarin ang sa iyo ng kasala. Yan ang mga bagay na dapat natin ginagawa. Bakit madaming alisin? Nagtayad ang tani ang mga Scopus nandun sa atin lahat eh. Kasamaan, pagiging makasanlibutan, pagiging makasarili, lahat ng masama ay nasa ating katawan, nasa ating pagkatao. Kaya pag may binigay niyang batas, eh paano ito aalisin? Lilinisin ang ating mga sarili. Malilinis ko ba ang iyong sarili? Malilinis ba ng ibang tao ang iyong kasalanan? Mapapatawad ba ng ibang tao ang iyong kasalanan? Hindi. Tayo sa ating sarili ang makapagbibigay ng paglilinis sa ating puso. Kung ating isip ay marumi, marumi din ang ating puso. At kung marumi ang ating puso, marumi ang ating isip at bibig. Kung marumi ang lumalabas sa ating mga bibig, ano ang liwanag na makikita sa atin ng iba? Anong liwanag na makikita sa atin ng ating mga anak? Kaya mga minamahal na kapatid, huwag nating pahirapan ang ating mga sarili. Wala na tayo sa ilalim ng ikalawang ministeryo na ituturo sa atin ng tao yung mga minanagturo. Direct ang step by step na paraan
upang ating masunod ang kanyang kalooban. Pero para tayo, para wala pa rin. Parang nawawala pa rin tayo sa langit. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, maging handa tayo. Hindi tulad ng pagiging handa ng tao sa lupa. Ang tao, inihahanda ang kanyang tahanan kapag may bisita. Hindi po ba? Inihahanda niya ang kanyang damit kapag siya alis. Ano ba mga inahanda ng tao? Mga bagay na nandito sa sanlibutan. Pero ang nais handa sa atin ng Diyos ay ang ating puso at isipan. Ganap na pananampalataya sa Kanya. Ano ba ang sabi sa sulat ni Marcos sa kabanatang 13, talatang 3 hanggang 13? Ganito naman ang sinasabi sa sulat ni Marcos. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro, Santiago, Juan at Andres, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito ay malapit ng maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maninlang ninuman. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila'y magpapanggap na sila ang Kristo at iniligaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag o makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga taguto. Ang mga ito'y pasimula ng ulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Purihin ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid, ang mga salitang ito ng Panginoong Kristo. Kung sa panahon ng Panginoong Kristo, iminensahe na itong mga salitang ito, ano ba sa ating panahon? Laging sinasabi ng Diyos, siya ang wakas, ang akatol sa mga buhay at sa mga patay. Kapag tayo nanonood ng mga serye, telenovela, di po ba naging intense ang bawat eksena kapag nandun ka na sa final season? Di po ba? May mamamatay, may mawawala. Di po ba? Ang daming magiging pangyayari sa huling season. At tayo nandun sa huling season ng misteryo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid. Ang unang step sa pagbaba ng Espiritu Santo, siya magpakilala sa atin. At ngayon, kilala na natin, siya pala si Jehovah sa panahon ni Moises. Siya pala yung naging Diyos ng mga Israelita. At sa panahon ng mga apostol, siya pala si Jesus. At nung siya'y mamatay, ipinangako ang Espiritu Santo, naging gabay ng mga apostol, siya din pala yung Espiritu sumasaan. Kilala na natin kung sino siya mga Iskopos. Yun yung unang bahagi, mga kapatid. Chapter 1, ika na. Tayo ngayon dumadako na sa pang-final na season ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, kinakailangan na lamang dito ay tiyaga. Magtsatsaga ka sa pagtitiis, sa paghihirap, sa lahat ng mga bagay kakulangan natin sa mundo ito. Ano ba ang sabi mga kapatid? Sa unahuan, sa kabanatang 4, talatang 18, ay ganito maliwanag na sinabi ng isang apostol upang mas maunawaan natin at maging maliwanag ang ating kaisipan sa mga bagay na nangyayari. Sa kabanatang 4, talatang 18 ng unahuan ay ganito maliwanag na nakasulat, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Bakit ito binasa mga kapatid? Sapagkat nag-create ng takot ang mga nangyayari sa uling araw. Hindi lamang tayong ordinaryong tao. Mayayamang tao ay natatakot din. Walang pasok. Hindi nag-ooperate yung mga business ng mayayaman. Yun ang problema ng mayayaman. Ang problema natin mahihirap, paano yung ating kakanin? Di po ba mga kapatid? Maraming tao ang takot ngayon sa nangyayari. Kapag walang pasok ang mga nagtatrabaho at tumagal dito ng tumagal, magkakaroon ng paggutom.
at mas mabibigat na pagsubok. Natatakot kayo mga kapatid? Natatakot ba tayo mga kapatid? Siyempre, di may aalis sa atin. Nangangamba tayo. Nangangamba tayo dahil paano tayo mabubuhay? Paano tayo makakasurvive? Lalabas ka, may sakit. Lalabas ka, wala kang pamili. Di po ba? Magpapatong-patong yung suliranin. Pero, binabasa ko ito sa inyo mga kapatid upang maging maliwanag sa ating kaisipan, alisin natin yung takot. Alisin natin yung pangamba. Gawin natin ang tama. Ano yung tama? Kanino ba hihingi ng tulong? Kay kapitan? Kay mayor? Kay governor? Kay senador? Kay presidente? Mga kapatid, paglinawin natin ang isipan, lalo na sa mga sandaling ito, dito dapat natin ginagamit yung ating mga natutunan sa mahabang panahon natin pakikinig sa aral turo ng Espiritu Santo. Dito natin papatunayan gaano tayo katibay sa pananampalataya sa Diyos. Di po ba sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol, kung ang inyong pananampalataya sa Diyos ay kasing laki man lamang ng bundok ng mustasa, kaya sana inyong paliwanan ng bundok na ito sa dagat. Ito ba'y imposible? Hindi mga kapatid. Ang mga bagay ay nagiging posible kung ikay may pananampalataya. Pananampalataya ganap. Pananampalataya hindi patay. At ang pananampalataya ganap at buhay, yung sumusunod sa aral turo ng Diyos. Ano ba ang sabi? Sinabi ko kanina, ang mga bagay nito ay nangyari at naganap na noong mga unang panahon pa. At mas matindi at mas mahirap ang sitwasyon noon. Sapagkat noon, limited pa ang mga doktor, kakaunti ang doktor, kakaunti ang nag-aaral sa medisina, kakaunti ang kalaman ng tao, paano gagamutin ng mga karamdaman. Subalit ngayon, napakalawak na ng alam ng tao tungkol sa medisina at sa paggagamot. Subalit noon, mas madami ang namamatay. Amen? Ang sabi pa mga kapatid sa sulat ng mga ngaral, sa kabanatang 1, talatang 10, ay ganito maliwanag na nakasulat upang maunawaan ng bawat isa na ito'y nangyari na noong unang panahon pa. Ang sabi sa talatang 10 ng kabanatang 1 ay ganito maliwanag na nakasulat. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago, ngunit naganap na iyon nung hindi pa tayo tao. Hindi na maaalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Kaya mga minamahal na kapatid, kung nagtagumpay ang ilang tao sa panahon ni Moises, ng unang misteryo, sa panahon ni Jehovah, at may nagtagumpay sa panahon ni Jesus sa mga apostol, kinakailangan meron ding magtagumpay sa misteryo ng Espiritu Santo. Pero mga kapatid, naalala niyo ba yung sinabi ni Amang Iskopos? Pinaiiksi niya ang oras at panahon. Bakit? Kasi kung hindi iiksi ang araw at panahon, baka walang maligtas. Baka walang magtagumpay. Baka wala siyang makasama sa kanyang pagkamatid. Sapagkat yung iba tinatangay ng sanlibutan. Marami ang tinatangay ng sanlibutan. Tinatangay ng kanyang pangsariling hangarin. Tinatangay ng mga bagay na nakatutuwa sa ating panlaman, mga minamahal. Ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Mula naman sa unang sulat ni Samuel, sa kabanatang 15, ay ganito, maliwanag na aral na dapat natin matutunan sa uling panahon ito. Kabanatang 15, talatang 20 hanggang 23. Ang sabi, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin, binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasansama ng pagmumulang at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa
Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Purihin ang Diyos. Ito'y bahagi ng buhay na nangyari kay Saul, na kung paano siya'y inatasan ng Diyos na lipulin ng isang lahi at walang nakikira maging mga hayop. Subalit, sinuway niya ang utos na ito ng Diyos. Simpleng utos. Huwag mo lang, patayin mo lahat. In general, patayin mo lahat. Hindi niya sunod. Inuwi niya yung mga tupa. At ang kanya nasa isip niya, dito sa Diyos ko. Subalit, alam ng Diyos ang ginawa niya. Hindi niya sunod yung utos. Anong aral na ating natututunan dito, mga minamahal? Huwag mo suwayin ang nais ng Diyos para sa iyo. Minsan, siya mag-stopus ina at ama. Dahil tayo bata, hindi pa natin alam paano desisyonan ng mga bagay sa ating buhay. At ang ating mga magulang na nag-take over ng desisyon para sa atin. Kung minsan yung desisyon ginagawa nila hindi natin nagustuhan. Kasi parang hirap, hindi mo kayang gawin, ayaw mo gawin, pero sila ay nakakaalam ng tama para sa iyong sarili. Amen? Ngayon siya mag-stop ko sa gayon din sa ating mga kapatid. Kapag tayo binimensahe ng Diyos, tila ba tayo ay nag-rebel? Ayaw natin gawin. Ayaw natin isa pa buhay sapagkat hirap tayong gawin sa ating buhay. Subalit ito yung nakakabuti para sa atin. Amen. Gusto kasi natin, mga kapatid, bilang tao sa sanlibutan ito, gawin natin kung ano makapagpapasaya sa atin. Sabihin natin kung ano makakapagpagaan ang ating nararamdaman. Subalit hindi na tinuturo niya mag-iskop sa atin. Ang nais ng Diyos para sa atin, maging liwanag, hindi ng bawat makakakita sa atin, sa ating salita, sa ating pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi lang tayo nakakaunawa. Naunawaan din niya ng iba. Naunawaan din ng mga nasa Iglesia ni Cristo, nasa Katoliko, nasa Baptist, mga Muslim. Lahat ng tao alam at nababasa at naunawa ang mga bahagi nito ng kasulatan. Subalit, isa lang ang hindi nagagawa ng tao. Isa pamuhay ang salitang nabasa niya. Amen. Marami akong narinig ng mga pastor, mga ngaral, nakapanood sa telebisyon. Magagaling, meron silang point sa bawat kanilang sinasabi at inaaral. Pero, nagpapabala ang Panginoon Hesus Kristo. Maraming darating sa huling araw, gagamitin ang pangalan ko upang kayo nagdamit. Ngayon, mga minamahal na kapatid, ano ba ang ating nakita? Ano ba yung ating napansin sa mga tao ginamit ang pangalan na Hesus sa huling panahon ito? Nakakakita tayo ng mga nangangaral, nakakakita tayo ng mga tao magagaling mangaral, pero sa likod ng magaling na pananalita, sa likod ng matamis na pananalita, nandoon ang masamang layunin. Amen? Ano masamang layunin? Humikaya ang maniniwala, mga believers, mananampalataya, at sa huli ay maging hanap buhay. Dito sa loob ng ministeryo, ilaw ni Amang Scottos, mahigpit natin sinusunod ang aral ng Panginoong Hesus Kristo. Ang ipinagkaloob sa ating walang bayan, ipamahagi natin ang walang bayan. Ngayon, mga minamahal na kapatid, tinatanggap po ba natin at bumal sa loob ang ating kapalaran sa Espiritu at sa katotohanan? Sa ating mga kapatid, lalo na ako, nung ako'y baguhan pa, mga minamahal na kapatid, una kong pagtungtong sa santuario ni Amang Scottos ay sa lugar ng Briones, mga minamahal na kapatid. Bilang baguhan, bago lahat yung seremonya, yung awitin, yung pangangaral, ginaganap na gesture ng kamay kapag sisimba. Kasi nung ako'y nasa Katoliko, kapag ako'y sisimba, uutusan ako ng aking ama, sumimba ka, itong pera, papasahe. Papasok kami ng kapatid ko sa simbahan, mag-aantanda, aawit ng 3 awit. Hindi pa tapos lalabas na kami. At kapag kami yung sa aking bahay, tatay, naganap na namin, sumimba kami. Yung pakaramdam namin, nagapa na namin. Di po ba mga kapatid? Nagsimba na kami. Blessed na kami. Pinatawad na kami sa aming mga kasalanan ng Diyos. Okay na po yun. Pero, nung ako'y na kaya mag-Scottos, gusto na ako, hindi pala ganun kadali ang lahat ng bagay. Ang
Hindi pala simpleng pagpasok sa simbahan, simpleng birthday mo, magpapasalamat ka, maghahanap ka sa pari, magdodonasyon ka, mag-aamuloy ka, okay na, masaya na ang Diyos. Hindi po pala ganun eh. Ang nais mo pala ng Diyos, ganapin mo yung pitulad doon. May unawa ka na ba? May talino ka na ba buhat sa Diyos? May pag-ibig ka na ba? At lahat ng nasa harap ng altar na ito ay kukunan natin. At ito ang siyang magiging sandata natin sa pagharap natin sa sanlibutan. Mga minamahal na kapatid. Yan ba yung unawa na natin lahat, mga kapatid? Ano yung kaibahan ng pagtanggap natin noon sa pagtanggap natin ngayon? Napakagandang aral ito, mga kapatid. Itong nangyari kay Haring Saul. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Si Saul ba'y hinilang din ng Diyos? Yes. Binuhusan siya ng langis. At itinalagang hari, unang hari ng mga Israelita. Subalit sa simpleng pagkakamali, ang mga kapatid, bilang tao, yun ang pagkaunawa natin. Simple lang yung pagkakamali ni Saul. Ang ginawa lang naman po niya kinuha niya yung mga hayop. Ang layunin niya po'y maganda. Ihandog po ito sa inyo. Pero, sinuway niya pa rin ang sinabi ng Diyos. Amen. Hindi lang tayo minsan sumusuway. Araw-araw, madami tayong sumusuway. Yung po bang suwayin mo yung isa dito? Masasabi bang ikay matuwid? Hindi. Sapagkat nakasulat, ang lumabag sa isa, lumabag ay sa lahat. Sapagkat sino ba ang Diyos na nagbigay ng 11? Isa lang naman eh. At kapag sinuway mo yung isa sa 11, sinuway mo yung isang nagbigay ng 2. Amen? Kaya naman mga minamahal na kapatid, sa mga huling panahon ito, naway maging maliwanag sa isipan ng bawat isa. Gaano kahalaga na ang Diyos ang unahin natin, lalo na sa mga nangyayari nito. Ngayon po mga kapatid, bilang bahagi din ng ating pagsamba sa Diyos, ngayon ay tila ba simula na po ng Semana Santa, hindi po ba? Semana Santa para sa Katoliko. Pero sa atin, wala naman po tayo ganyan. Pero, mga minamahal na kapatid, kasi nakagawian natin kapag Semana Santa, tayo nagpa-fasting, para bang lupot tayo, kasi patay daw si Kristo. Di po ba mga minamahal na kapatid? Si Kristo ba'y taon-taon namamatay? Hindi. Nang siya'y namatay sa krus, sa ika-3 araw ay nabuhay, nanatili na sa buhay magpahanggang ngayon. Nagiging patay lamang si Kristo sa mga tao, patuloy na gumagawa ng kasalanan, at kapag ating nilalamag ang batas paninis, pinapako natin ulit ang Panginoong Kristo sa krus. Naghihirap siya ulit dahil sa ating mga kasalanan. Ano ba ang sabi sa aklat ni Mateo sa kabanatang 9, talatang 13, mga minamahal na kapatid? Ang sabi, kabanatang 9, talatang 13, ay ganito po ang maliwanag. Humayo kayo at unawain ang mga ganito, habang ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako pagtawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ngayon mga kapatid, maraming tao hindi alam ang gagawin. Sa mga Israelita, kapag ang mga tao ay dumadanas ng tagutong matinding kahirapan, ano yung ginagawa ng mga Israelita? Sila'y nagdadamit ng sako at binubuhusan ng habo ang kanilang mga ulo. Ganito nila hinaharap ang suliranin kinakaharap ng kanilang bayan. Bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, mga minamahal na kapatid. Tayo, sa uling panahon ito, paano natin hinihingi ng tawad ng ating mga sarili? Paano natin hinihingi sa Diyos ng kagalingan ng buong sambayanan? Sa pamagitan ng ano? Maraming tao, inuubos ang sandali at oras sa mga makasalimutan. Sa halip na manalangin sa Diyos na sana'y matapos na po ang epidemya nito. Sana po, wala na pong mamatay. Sana po, wala na pong maging infected ng sakit na ito. Subalit maraming tao ang hindi ito sumagin sa puso at isip. Mas dinais ng mga tao na sikasuhin ng kanilang kasisiya. Meron dyan, lalabas, makikipag-inuman, gagawin ng mga sanlibutan. Meron iba, nauubos ang oras at panahon sa mga walang kamulahang bagay.
Tinatamaan po ba tayo mga kapatid? Yes, maging ako mga kapatid. Sinasabi ko ito, pero alam ko ito yung mensahe ng Diyos hindi para sa inyo, kundi para sa nawa mga kapatid, sa loob ng isang araw, maglaan tayo ng oras at sandali sa Diyos. Kung pwede nga mga kapatid, kayahin natin yung mga Israelita yung para bang pinapahirapan mo yung sarili, pero hindi naman gano'n ang nais ng Diyos dahil yung pakitang tao. Pero sana mga kapatid, kita ng Diyos hindi yung ating gawa. Kita ng Diyos ano yung laman ng puso at isipan mo. Kung ginagawa mo ito dahil gusto mo lang makita ng iba, hindi yan ang nakalulugod sa Diyos. Gawin mo ito dahil ito yung nais mo. Dahil ito ang iyong role bilang anak niya. Mga minamahal na kapatid, nawa po sa ating maiksing pagtalakay mga bagay na ito, aral ng Diyos para sa atin, meron tayong napulot, meron tayong nakuhang aral na siya magbibigay sa atin ng lakas, hindi lakas ng pangkatawan lamang o hindi ay lakas ng ating espiritu. Panatilihin natin ang ating isipan, ang ating puso. Huwag natin hangarin ang ligaya ng laman. Hangarin natin ay ang ligaya ng espiritu. At kapag maligaya ang ating espiritu, magkakaroon ng motivation ng ating lamang gumawa ng mabuti. At makagawa lang natin kung patuloy tayong mag-aaral. Ang pag-aaral ng kapatid hindi natapos nung tayo nagtapos sa paaralan. Ito'y patuloy lalo na sa uling panahon ito. Ang banal na kasulatan ang siyang ating maging sandigan. Makinig tayo sa mga mensahe ng Diyos. Magpuri tayo tuwing alas 6 ng hapon at manalangin ng taimtim. Taimtim mga kapatid, na tayo nananalangin, nasa isip. Kausap natin, nakapikit ang ating mga mata, at direct na natin pinakausap si Amang Iskos. Ito ang mabuting balita na sa inyo yung pinakain.